Hi guys! Welcome to my vlog. Karon pa dito ko nakapahuway as in nag-start ko og 7. Alas 12 na ko nahuman sa gabi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 17 hours. Ay, nako. Ewan ko ba kung ano ang meron dito sa Saudi Arabia. Sobrang nakakapagod na pero laban pa rin. Basa pa yung buhok ko. Naligo ako kanina umaga. Grabe yung pagod ko since yesterday pa. Kasi kahapon may mga bisita. Yung amo kong lalaki. Siyempre, ang dami yung piniprepare. Pag sila may mga bisita, pag mga lalaki ang may mga bisita, kailangan yan mag-prepare ng fruits, kape, tsaa, yun, mga baso. Tapos yung mga mesa-mesa doon sa tinatawag nilang midgeless, doon nagsistay yung mga bisitang lalaki. Ayan. Kakapagod sobra. So ko nang gumive up. Pero kailangang lumaban. Sa totoo lang, sobrang nakakapagod na. Yung room ko hindi ko nga naayos-ayos. Konting vacuum lang, konting mop, yun lang. Hindi ko na na-arrange yung mga gamit ko. Ang liit ng room na to ha, parang kulungan ng baboy. Nalala ko yung kulungan ng baboy ng lumaki lang to kasi may CR doon. Kulungan ng baboy ng kamag-anak namin, ganito kalaki. Pero okay na rin, at least komportable naman ako, nakakatulog ako. Tsaka may lock, tsaka may CR naman sa loob. Yun lang naman ang importante. Ayan. Ang tagal ko nang hindi nakapag-live. Ilang days na. Nung nakaraan, nag-live ako saglit. Tapos, pinatay ko. Hindi. Nag-sleep live ako. Ewan ko kung ang hitsura ko noon. Ayan. Ganito ang buhay. Sa mga mag-a-abroad dyan, lalo dito sa Middle East, hindi uso ang tulog dito. Lalo na pag Ramadan. Kahit nga hindi Ramadan, hindi pa rin uso ang tulog. Yung parang, alam naman nila na pagod tayo. Alam naman nilang pagod na yung tao. Di man lang sila nag-iisip na pagod na. Parang, ayos lang sa kanila. Yung parang, ayos lang yan. Utos pa rin ng utos. Ang ano lang kasi dito, maraming pagkain. Ang daming pagkain. Madami. Kung pagkain lang, kaso lang, yung kakain ka na, tas masarap yung pagkain mo, kakain ka na, tas uutusan ka bigla. Siyempre, ako kasi, once na, kapag tumayo ako, nawawalan na ako ng ganang kumain. Nawalan daw ng ganang kumain, pero nananaba. Hindi, kain lang kasi ako ng kain. Yung, pag may mga pagkain na binibigay, mahilig kasi sila sa dito, tinapay, palaman, ganun. Ganun talaga. Maraming klase ng amo. Merong amo, nakaano na ako ng amo na once na nakikita ka niyang kumain, hindi ka uutusan yan. Sila ang gagawa. Or kung may iutos, mamaya na sasabihin pagkatapos mong kumain. Ganun sila. Kapag may iaabot sila,
tatayo yan sila kasi nakikita nilang kumakain ka eh. Dito hindi. Kahit na kumain ka dyan, tayo ka talaga pag may utos sila na maiaabot, ganyan. Kunin mo yung ganito, kunin mo yung ganyan. Minsan nga, sa inis ko ba, parang naaano na rin ako, sabi ko. Tatanungin pa, tapos ka na bang kumain? Eh, alam naman nilang hindi ako makakakain ng maayos, gawa nga ng utos sila ng utos. Kaya sinasabi ko na lang, oo, tapos na. Tapos yung pagkain ko, nilagay ko na lang sa plastic. Ayun, sa labas ko na nilagay. Kasi madami namang stray cats sa labas. Sabi ko, makikinabang din naman ang mga stray cats nito. Ganun sila. Ganun sila dito. Mahilig sila magutos kahit na kumakain ka. Tapos sasabihin pang, bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Yung parang nakakainis lang na ito na nga't nagmamadali, hindi na nga halos, alam mo, alam nyo, simula kaninang alas 7:10 ako naggayak. Siyempre, magkape muna ako bago ako magtrabaho. Kasi nga sabi niya, kagabi, last night, anong oras na ako nakapasok? Alas 12 na. Kasi naggawa kami ng yung mga gulay na gagawin nga namin this day. Ginagawa kami alas 12 na, as in hindi ko nga nalinis nilisan ko lang kasi everyday banlas yan kusina. Tapos nagising ako at 7:10, nagayak na ako. 7:20 nasa labas na ako. Tapos nagkape muna ako, then ayun, naglinis na. Eh, sabi naman niya, wag daw patunugin niya ang vacuum kasi tulog pa yung asawa niya. Sige, nagwalis ako. Siyempre, yung walis masakit sa likod kasi nga mababa. Binilisan ko kasi nga sabi niya, nag-warn na siya na dapat daw madaling matapos kasi maraming gagawin. Kaya ngayon, bilisan ko. Natapos ko naman yung malaking sala. Guest room ng mga babae, guest room ng mga lalaki. 2 banyo, 2 hallway. Ayun, natapos ko yun. Tapos, ayun, dito na ako sa kusina. Naghiwa na ako ng onion. Tapos, hindi na matapos yung utos niya. Simula nung pag-start namin magluto 9. Simula niyan, hindi na natapos ang paghiwa ko ng sibuyas, paggayat ko ng kamatis, ng ano ko ng onion, ng garlic pala. Hindi na matapos yung hugasin, hindi na natapos. Tapos dumating na yung mga apo niya. Dito na, kalat na. Sakit na ulo ko. Tapos ngayon, sasabihin pang, kunin mo to dito. Bakit hinayaan mo to dito? Tapos mamaya, iniisip ko na lang, sige, hindi naman sila yung amo ko. Pero, talaga, pag nandito sa Saudi Arabia, magbaon talaga ng sapat na pasensya. Ayun. Tapos, parang akong kingkoy, as in, pagod na ako. Tapos, sabi niya, kunin mo to. Webes pa lang. Dito sila kumain lahat. So, doon may room kasi silang kainan. Doon sila kumain. Pagkatapos niyan, linis ang kusina, ang lutuan, sobrang dumi. Kasi yung niluto namin is yung madaming mantika. Marami siyang mantika magluto, pero masarap. Tapos natapos ako sa paglinis around 8. Tapos papasok yung mga bata, magkalat-kalat na naman. Tapos papasok naman yung lola, yung amo ko talaga. Bakit ganito yan in-arrange? Bakit ganito to? Ganyan. Ayusan mo. Ayos na naman ako. Kasi may papasok naman yung mga apo niya. Magugulo na naman. Bakit ano na naman to? Napapasmile na lang talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, bigyan na pa ako ng sapat na lakas. Sabi ko, okay, fine. Lahat ng ayaw ko talaga,
last thing na gagawin ko is yung sumagot talaga. Pwera na lang kung nasagad na talaga ako yung sobrang-sobra na, ayun. Pero, awa ng Diyos, napapasensyahan ko naman, napapasmile na lang ako. Tapos may mga bata, ang kukulit pa. Mga bata dito kakaiba. Wala silang respeto. Yung parang, sasabihan pa ako na, ang baliw na katulungan, sasabihan pa ako niya, smile na lang ako. Naririnig yun ng mga malalaki pero hindi man nila sinaway kasi nga hindi naman daw nila alam yung mga sinasabi nila. Which is, hindi naman yun tama. Pero, siguro, mga bata pa kasi, 5 years, 4 years old yun. Kaya, ayan, ito yung buhay ko today. Panibagong pagod na naman tomorrow kasi nga Friday. Ano kaya ang magiging buhay ko bukas na naman? Ayan, thank you guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Diba? Pagod na pagod, pero umaaura pa rin. Ganun lang. Huwag magpadala sa pagod, stress. Pagod na nga tayo, stress na. Malulungkot ka pa. Magalit ka pa. Wala na. Ayan. Bye.